Lakbay patungong kaalaman. Ang mundo ay kilalanin, langit, lupa at karagatan. Magtungo sa di mo kinagisnan. Sa mundo magpakilala, langit, lupa at karagatan. Halinan, halinan. Himpapawid ang impormasyon, lakbayin, sakyan at sakupin ngayon. Matang lawin, sulit ang mundo. Matang lawin, kapangyarihan mo. Matang lawin. Marhay na Aldao sa Indogamos. Samahan niyo ako at bisitahin natin ang world's most perfect cone volcano, ang Mayon. Mula Kapatagan hanggang Himpapawid, ipapakita ko sa inyo ang mga yabang pinagmamalaki ng Mount Mayon. Simula pa lang ito ng mga kaabang-abang na matanglawin adventures sa ating month-long anniversary special. Ibang taon na po tayo nagbabahagi ng kaalaman. At aalamin, walang hindi susungin. Mula sa Albay, ito po si Kuya Kim. Matanglawin! Matatagpuan ang Mayon Volcano sa Legazpi, Albay. Pinagmamalaki hindi lang ng Bicol Region, kundi ng buong Pilipinas dahil ito'y binansagang world's most perfect cone. Perfect cone ng isang volcano, kung makita mo, ang hugis niya isang triangle. Tulad nga ng Mount Mayon or Mount Fuji sa Japan. Symmetric yung kanyang yung sukat. Well-defined yung slope niya. Ayon sa alamat, ang Mayon ay nagmula kay Daragang Magayon na ang ibig sabihin ay magandang binibini. Si Daragang Magayon ang pinakamagandang babae sa Kabikulan. Ikakasala dapat siya kay Pagtuga na hindi naman niya napupusuan. Dahil dito, sumugod ang kanyang tunay na minamahal na si Panganoron para iligtas siya. Dali-daling tumakbo si Magayon papalapit sa kanyang iniirog. Kaya nga lang tinamaan siya ng sibat na dapat sana ay tatama kay Panganoron. Inilibing si Magayon sa tabing dagat. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nagkaroon ng burol sa pinaglibingan kay Magayon hanggang sa tumaas ito ng tumaas sa taging bundok. Sabi sa alamat, sumasabog daw ang Mayon dahil sa galit ni Pagtuga dahil sa naudlot nilang kasal ni Daragang Magayon. Ayon sa PHIVOLCS, 49 na beses nang sumabog ang Mayon Volcano. Unang pumutok ito noong 1616 at ang pinakahuli ay noong lamang 2006. Ang na-experience ko nung pumutok ang Bulkang Mayon, dito sa amin sa Albay, karaniwan, ang mga tao dito hindi naman natatakot. Sanay na sila sa aktibidades ng Mayon Volcano. Parang ordinaryo na lang dito yung pagputok ng bulkan ng Mayon. Napuputok po ang Mayon, hindi naman po ako natakot. Napakagandang tingnan. Ang pagsabog ng bulkan noong 1814 ang tinuturing na pinakamalakas. Malawak na lugar ang natabunan dahil sa pagsabog ng Mayon at ang toring ito na lang ang natitira sa isang simbahan. Ang nasa likuran ko naman ang Cagsawa Ruins. Ito ang bell tower ng Cagsawa Church, isang Franciscan na church na tinayo noong 18th century. Sumabog ang Mount Mayon noong February 1, 1814 at 1,200 na Bicolanong namatay. Maraming pumunta sa simbahan for safety, ngunit dahil sa flash flood at pagluwa ng malalaking bato pareho nito, marami pa rin ang namatay. Ayon sa PHIVOLCS, pumuputok ang isang bulkan kapag napupuno ng magma ang loob nito. Meron tayong tinatawag na magma chamber. Usually ito mga 6 kilometers below the ground. Ito yung kung saan nakalagay yung mga molten materials mo. So itong magma chamber nito, nare-replenish to. So darating yung time na hindi nila pag marami ng materials yung nandun,
nag-exert ngayon ito ng pressure. Pagka ito hindi niya na kaya, masyado ng maraming laman yung magma chamber. Eventually, ang tendency na is maghahanap ito ng lugar kung saan pwede siyang lumabas. So yun, doon magsisimulang sumabog ang bulkan. Ang pagputok ng isang bulkan ay gaya ng pagbubukas ng isang bote ng sparkling wine. Kapag tinatanggal ang cork o takip nito, magkakaroon ng puwersa ang likido na gustong kumawala sa loob ng bote. Tulad sa mayon, ang cork ay parang bato na nakatakip sa bibig ng bulkan. Kapag tinanggal ito, ang naiipong magma sa loob ng bulkan ay sasabog. At ang pinakadelikado kapag sumasabog ang bulkan ay ang tinatawag na pyroclastic flow. Included dyan yung lava flows, yung ash falls, saka yung mga volcanic gases. Yung makikita mo ito pag sumabog, yung eruption column, yung ash, gano'n. Pagbagsak nito, mabilis nang nagtatravel pababa dun sa slope ng bulkan. Ito ay napakainit at ito ay gas charge. Ibig sabihin, mga gas, ang gases dito, mga carbon dioxide. So kung aabutan ka nito, it's either masunog ka dahil sa sobrang taas ng temperatura or masuffocate ka. So usually, ito yung, yung delikado na kamamatay. At ngayon, makikita ko na ang bulkang mayon ng malapitan. Ano kayang mas magandang daan? Sa Katapagan? O sa Himpapawid? Matang lawit. Makikita ko na ang bulkang mayon ng malapitan. Ito naman ang ATV o all-terrain vehicle. Ito yung unang ginamit ng mga Japanese farmers noong mid-20th century. Ginamit nilang pang-ikot sa kanilang mga pananim at pang-araro ng kanilang mga farm. Ito naman ang gagamitin natin sa sakyan papunta ron sa lava wall sa gilid ng Mount Mayon. Mula rito, 9 kilometro tatahakin natin para makaabot sa tinatawag na lava wall. Malubak at maputik ang daanan. Kailangan din tumawid sa sapa. Kaya ayos itong ATV para mas madaling makalapit sa mayon. Ayon sa PHIVOLCS, isa raw sa senyales kung puputok ang bulkan ay kapag natuyo ang tubig sa mga sapang malapit dito. Ang pangalawang senyales, kapag naging madalas na ang pagyanig sa paligid ng bulkan. At pangatlo, kapag may nakuhang sulfur dioxide ang PHIVOLCS sa hangin. Ibig sabihin nito, malapit na ang magma sa bunganga ng bulkan at sasabog na ito. At nandito naman tayo sa lava wall ng Mount Mayon. Ito nga libo-libong ektarya ng itim na bato dito sa gilid ng Mount Mayon. Ang tawag dito ay ang lava wall ng Mount Mayon. Ito ay composed ng mga lava rocks o mga bato na gawa sa lava. Kapag nasa loob pa ng bulkan ng mga nagbabagang likido o molten rock, tinatawag itong magma. Pero kapag ito'y lumabas na sa bulkan, tinatawag itong lava. Nagmula ang mga batong ito nang pumutok ang Mayon noong 2006. Gumulong ang mga nagbabagang bato ng 6 na kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ang mga lava rock ay isang uri ng igneous rock. Ang igneous ay salitang Latin, ang ibig sabihin ay apoy or formed by fire. Dahil gawa ito sa apoy, dahil galing ito sa init. No? Ang mga lava rock pareho nito ay ginagamit dito sa Bicol na pinapabagan nila ito at pinanluluto ng pagkain. Ganon din ang ginagawa panluto ng lechon dun sa Hawaii. Ang paggamit ng lava rock sa pagluluto ng pagkain ay karaniwan din ginagamit sa Hawaii na napapaligiran ng maraming bulkan. Ginagamit nila ito kapag nagluluto ng kalua pork o baboy na nilagay sa isang underground oven. Ginagamit ang lava rock dahil sa mas madali itong magbaga at matagal nitong mapapanatili ang init. Alam niyo ba na ang init ng temperatura ng lava ay umaabot ng 700 hanggang 1,200 degrees Celsius? Kasing init ito ng apoy mula sa isang gas stove. Kaya kapag dumikit ito sa iyo, siguradong lapnos ang iyong laman hanggang buto. Bukod sa pagluluto, napapakinabangan din ng Albayanon ang lava rock na binuga ng Mayon. Inuukit ito at ginagawang dekorasyon sa bahay. Katulad ng ginagawa ni Enteng Bato, dating security guard, ngayon ay nag-uukit na ng lava rock.
Yung mga ibinubuga ng mayon, yun ang mga materials na ginagamit ko sa pag-carve. Yung tawag dito, buga. Tinitingnan ko muna kung talagang kaya ng pako yung bato. Kapag kaya ng pako, i-okit ko na ng kung ano-anong magagawa ko sa bato. Yung katulad nito, tagsawaruin. Naibebenta na raw ni Mang Enteng ang kanyang mga obra sa mga turista mula 25 hanggang 25,000 pesos. Laking pasalamat ko sa Bulkan Mayon kasi yung binubuga niya, yun ang pinapakinabangan ko. Yun ang hanap buhay ko, yung ginagawa kong sculpture. Talagang dito sa Bicol, kahit magandang panahon, talagang umaambon palagi. Napakataas ng araw, ngunit umaambon at napakalamig ng hangin, amihan ng Northeast Monsoon. Pinakahuling pagsabog nito noong 2006, ito talaga umabot hanggang dito itong libu-libong ektarya ng mga lava rocks. Itong mga lava rocks, kung mapapansin natin ang malapitan, ay punong-puno ng maliliit na butas. Ang tawag sa mga butas na ito ay vesicles. Nung ito'y mainit pa at nagbabaga pa, nung magma pa ito, talaga lumabas ang mga gas dito at gumawa nitong mga maliliit na butas. Kaya mga lava rock ay mas magagaang at mas malalambot kung ikukumpara sa mga ordinaryong bato. Medyo maulap at tumaambon pa rin dito sa kinatatayo natin, kaya hindi natin makita ang kabuuan ng kagandahan ng Bulkang Mayon. Kahit hindi natin nakita si Mount Mayon, sinwerte naman tayo dahil nagpakita, bukod dun sa babaeng maganda na nandun, nagpakita ang isang napakagandang rainbow. Isa sa pinakakumpletong rainbow na nakita ko sa buong buhay ko. Ang mga kulay ng rainbow, Roy Gibit, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. At paano naman nagkakaroon ng rainbow? Ang rainbow ay sanhi ng refraction ng ilaw dahil napaka-araw ng panahon, ang araw ay galing doon at dahil umaambon. Yung ambon ang nagiging medium ng refraction. Ibig sabihin, parang glass, tumatagos ang liwanag at naghihiwalay dun sa 7 component niya. Roy Gibit. Mabuti pa para mas malapitan at makita natin ang bunganga ng Mayon. Sumakay tayo ng helicopter. Mula sa ibaba, ang isang bulkan ay para lamang bundok. Ang bunganga o crater nito ang katunayan na isa itong bulkan. At para makita natin yan, lilipad ang matang nawin. Bibihira nagkakaroon ng pagkakataon makalipad sa ibabaw ng Mayon Volcano. At ngayong hapong ito, talagang nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil pinahiram tayo ng helicopter ng Mercedes Bay. Itong helicopter na ito, gagamitin natin, lilipad tayo sa pinakatuktok ng bundok Mayon at titignan natin kung ano itsura. Ito yung kanyang pinakasamit. Dahil may malaking hélice ang helicopter sa tuktok nito, ito lang ang sasakyang panghimpapawid na may kakayahang mag-hover sa ere para mas makita natin ang mabuti ang bunganga ng Bulkang Mayon. At para marating ang tuktok, ililipad tayo ng 8,000 feet. Pero kung mas trip nyo mag-trekking, aabuti ng 2 araw bago marating ang summit. Ang katumbas ng taas nito ay mahigit 216 Quezon City Memorial Circle Monument na pinagpatong-patong. Ang Mayon Volcano ay isang stratovolcano. Ang ibig sabihin ng isang stratovolcano, malapad ang kanyang base at napakakitid at napakatalas ng kanyang summit o ng kanyang crater. Sisilipin natin kung ano itsura nun. Tinatawag natin siyang stratovolcano. Ibig sabihin, yung mga materials niya ay binubuo ng alternating layers ng lava flows and ash fall. Pagka pumuputok ang bulkan, may mga episodes na naglalabas ito ng lava. Hanggang susundan ito ng mga ash fall. Ang stratovolcano tulad ng Mount Mayon ang pinakamagandang uri ng bulkan dahil sa hugis. Pero ito rin ang pinakadelikado sa lahat. At kung mapapansin din natin, dito sa paligid ng Mount Mayon, wala na isang bahay. Dahil meron tayong 6-kilometer danger zone radius. Basically, pagka naka-alert level, 1 pataas, ang bawal bawal pupunta within the 6 kilometer permanent danger zone. Kasi, yun nga, delikado. Posibleng ito kasi yung lugar na posibleng makaranas ng mga yung mga landslide, o yung mga direktang maapektuhan ng mga materials na nilalabas ng bulkan. Hindi lahat ng bahagi ng Mayon ay nadadaanan ng lava. Kaya naman isang planetarium ang tinayo nila dito na bukas sa publiko.
Binibigyan ng halaga ng planetarium na ito ang volcanology o pag-aaral tungkol sa mga bulkan, pati na rin ang pagtuturo sa kasaysayan ng Mayon. Dito rin nakalagay ang monitoring device ng Pag-asa para malaman kung malapit ng sumabog. Mabuti pa, paakyatin na natin ang kaunti ang helicopter para masilip na natin ang bunganga ng bulkan ito. Exciting ito. Matang lawin. Nandito tayo ngayon sa paanan o sa base ng Mayon Volcano at makikita natin sa kanyang base napakalalim ng mga labat. Yan ay talagang ang tanhin niya na yung mga pagputok ng Mayon Volcano. Ito ang pinaka-active na bulkan sa buong mundo. Isa sa mga biyaya ng bulkan ang Black Sand Beaches. Sa Albay ay merong 3 nito. Sa Makakay, Santo Domingo at Tiwi. Kapag ang lava ay dumaloy sa tubig, bigla itong lalamig at matutulog. Ito ang nagiging black sand. Mula rito, kitang-kita natin itong gilid ng Mount Mayon, ano? At makikita natin, may mga lamat na, no? Sabi nga nila, itong bulkang ito ay hindi na perfect cone, hindi pareho dati. Ngunit ayon naman sa PHIVOLCS, itong mga lamat na ito, pwede ito mag-self-heal o gumaling. Pag-flow ng mga bagong lava, matatagpian yung mga lamat na yan. Nung sumabog ang Mayon noong 1984, natingas ang bibig ng bulkan. Lumala pa ito sa muling pagsabog ng Mayon noong 1993. Dahil dito may nagsasabing hindi na perfect cone ang Mount Mayon. Pero sabi nga ng PHIVOLCS, active volcano ang Mayon. At sa tuwing may bagong lava na lumalabas at tumitigas sa paligid ng crater nito, bumabalik sa dati nitong hugis ang bulkan. Sinubukan pa naming umakyat pa para makalapit at makita ang tuktok nito. Kaya lang natakpan ng mga ulap ang bunganga ng Mayon. Ayon sa piloto ng helicopter, delikado kung lalapit pa kami, lalo na't lumalakas ng hangin. Kaya bababa na muna tayo. Malayo pa na malapit, talagang kakaiba ang ganda. World class talaga. Matang lawin. Malayo man o malapit, tunay na maganda ang Mount Mayon. Kung kailan siya magiging perpekto muli, makakapagsabi lamang ay panahon. Samahan niyo kaming muli sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa kaalaman, maging mapanuri, mapagbatsyag, mapakahas. Ito po si Kuya Kim at ang Lawin. Makalipas ng 5 taon, nagbago na ba ang tingin mo sa mundo? Masaya ako kapag napapanood ko ang mga celebrity guests na kasama ni Kuya Kim sa Matanglawin. Dahil sa Matanglawin, marami kaming experiments na naintindihan na tinuturo ni Kuya Kim. Dahil sa Matanglawin, natutunan naming alagaan ang kapaligiran namin dahil nag-iisa lang to. Kapag nakapanood na ako ng Matanglawin Adventure, parang nakapunta na rin ako ng iba't ibang lugar. Trending palagi, basta tungkol sa kaalaman at madaling intindihin. Tinuro sa akin ng Matanglawin na dapat daw alagaan at mahalin ang mga hayop. Dahil sa Matanglawin, nalaman ko kung gaano kahirap ang trabaho ng mga ordinaryong Pinoy. Dahil sa Matanglawin, marami akong nakikitang iba't ibang uri ng hayop. Natutunan ko pong alagaan ang kapaligiran natin. Tinuro ng Matanglawin ng ating mga alagang hayop ay dapat nating mamahalin.
Sa ika-5 taong anibersaryo ng Matanglawin, tuloy-tuloy pa rin tayo maglalakbay tungo sa kaalaman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa sunod-sunod na parangal na inyong binibigay. Kim Atienza. Pangalawang taon nyo na po sinusuportahan ang Matanglawin. Maraming salamat po. Lalo kami magiging mapanuri, mapagmatsyag at mapangahas para po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po sa Gawad Tanglaw, sa ngalan po Kuya Kim. Talaga nagpapasalamat po kami na binibigyan niyo po ng suporta ang Matanglawin. Sister, maraming salamat. Thank you very much. Second year that you've given this award to us. At lalo namin gagalingan, lalo kami magiging mapanuri, mapagmatsyag at mapangahas para sa inyo. Hello! Ngayong buwan na to, napakaraming awards ang napanalunan ng Matanglawin. Maraming salamat sa San Juan de Letran para sa Gawad Tanglaw Awards para sa Matanglawin at sa St. Scholastica's College, binigyan po tayo ng 7th Hildegard Awards. Second year in a row na po binibigay ng St. Scholastica's to. And of course, 5 years na po binibigay ng UST, ang USTV Awards para sa Best Educational Program. Maraming salamat po. Patuloy po kami magiging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas para po sa inyo. Isa siya sa pinakamagandang best educational program ng ABS-CBN. Congratulations, Kuya Kim, and happy anniversary sa Matanglawin. Bongga, 5 taon mo nang ginagawang topic ang mga kapamilya ko, ang mga kahayupan dyan sa Matanglawin. Congratulations and more power sa show mo. I love you, Kuya Kim. Matanglawin, happy anniversary. Kuya Kim, congratulations dahil sobrang layo na naabot ng show mo at marami kang natuturuan ng mga kabataan. Hindi lang mga kabataan, pati kami. And I wish all the best at sana magtagal pa ang Matanglawin. Wow, 5 years of Matanglawin. What can I say? You are an inspiration to a lot of us youngsters. Many more successful years to come. Happy 5th anniversary Matanglawin. Kuya Kim, I love you. Happy 5th anniversary Matanglawin. Sa lahat ng mga bumubuo ng Matanglawin, congratulations on your 5th year. Alam nyo, nung unang beses ko napanood ng Matanglawin, naaliw ako dahil sa lahat ng information na hanggang ngayon, na nakakaaliw talagang malaman. Kuya Kim, I know you're the main person behind all of this at lahat ng nasa production. Congratulations on the first 5 years. Malamang marami pang mga 5th. Matanglawin, happy 5th anniversary. Napakarami yung tinuturuan, napakaraming bata, ang talaga ng mga tumatalino dahil sa inyo. And still, Kuya Kim, ikaw, ibang klase ka. Idol kita at sa napakaraming aspeto at alam mo kung bakit. Sa inyong lahat at the whole Matanglawin family, congratulations and happy 5th anniversary. Patuloy tayo maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas. Matanglawin!